Nung bispras ng Pasko, tinawag akong pabigat ng apo kong babay. Iwinaksi niya ang scarf na gansilyo ko para magdiwang dahil sa isang designer bag. Ang akala nila, isa lang akong matandang walang silbi na isinantabi sa isang sulok ng bahay. Ngunit lingit sa kanilang kaalaman, ang pabigat na ito ay nakaupo sa 1 bilyon pisong kayamanan. At malapit ko nang ipamana ang lahat ng ito sakay sa isang taong tumuring sa akin bilang pamilya, ang kanyang yaya. Bispras eng Pasko, sinabi eng apo kong babay, pabigat ka lang. Pinanot ko siyang buksan ang isang designer bag. Pagkatapos ay iniwan ko ang aking 1 bilyong mana sa kanyang yaya na tumawag sa aking pamilya. Amoy sigarilyo ka at matanda na nakaupo malapit sa Christmas tree. Nakmumukha tuloy na kumuha tayo ngang yaya mula pa noong 1940. Iyon ang unang sinabi sa akin ng apo kong si Bianong bispras ng Pasko. Hindi man lang siya tumingala mula sa kanyang telepono habang sinasabi iyon. Ngumuso lang siya. Umirap. At nagpatuloy sa pag-scroll. Nakatayo ako sa tabingang punoswat ang aking pinakamagandang sweater na lana, isang kulay navy blue na ako mismo ang gumawa ilang dekada na ang nakalipas, at itinago ko dahil nagbibigay ito sa aking ang lakas. Sinuklay ko ang aking buhok, naglagay ngang pabango sa likod ng aking tainga, at nagdala ng aking lutong bahay na leche flan. Wala sam nga iyon ang mahalaga, hindi sa kanila. Inibita ako ni Jaime, ang kaisa-isa kong anak. 1 linggo bago iyon, bagamat si Raquel, ang kanyang asawa, ay halatang hindi gaanong masaya. Hindi ako malugot na tinanggap sa guest bedroom dahil ginagamit daw itong bodega. Sa halip, binigyan ako ng isang natitiklop na kama sa dating nilang garahe. Tinawag nila itong aking pribadong silit na may pakeng kasiglahan na naparamdam sa akin na gusto ko na lang maglaho. Walang unan, walang kumot, isang nakatuping tuwalya lamang, at isang scented candle, na parabang ginagawang mas marangal ang amoy ng lumang pintura at langis ng motor. Maaga akong dumating nung araw na iyon, gayang dati. Nakdala ako ngang embutido na walang kumain at isinuot ang pulang clip-on na hikaw na dating pek-ari ngang aking kapatid. Walang nakapansin. Abala ang kusina sa mga kaibigan ni Raquel, bawat isa ay mas maganda at mas bata kaysa sa huli. Lahat ay tumatawag sa kanyang rack at humihigop ngang ala na hindi ko mabikas ang pangalan. Sinubukan kong tumulong. Nag-alok akong magiwang ngang mansanas, magmasa ang patatas, o kahit maglikpit lang ang gagamit sa counter. Ngumiti ng malapat si Raquel at sinabing, "Naku, Nay, magpahinga na lang po kayo. Kami na po rito." Tinalikuran niya ako bago pa man ako makapagpasalamat, kaya't naupo ako sa gilid ng sofa. Maingat na huwag madikitan ang mga pampalamuting unan. Pinanot ko ang aking apo at ang kanyang mga kaibigan na tumawa ng matitinis na tila pabangong sumasakit sa silid. Lahat ay mukhang mamahalin. Lahat ay amoy buhay ng ibang tao. Nang oras na para sa mga regalo, inabutan ko si Biang isang maliit na kahon na binalot sa diaryo at tinalian ng sinulit. Sa loob ay isang handknit na scarf na 3 linggo kong ginawa. Malambot itong kulay abo na may maliliit na batik na puti para ipaalala sa kanya ang manieba na umaga na dati naming pinagsasaluhan nung maliit pa siya. Binuksan niya ito, itinaas gamit ang 2 daliri, at sinabing, "Ito." Seryoso. Humagigik si Raquel at bumulong, "Vintage vibes." Itinaas ni Bia ang kanyang boses para marinig ng lahat. "Ito ang sinasabi ko. Hindi ito regalo. Parang bagay na makikita mo sa ukay-ukay." Mukha siyang basahan. Amoy basahan din. Pagkatapos ay kinuha niya ang susunod na kahon, isang malaking kumikinang na kahon mula sa kanyang ina. Pinunit niya ito, napasinghap, at itinaas ang isang bagong-bagong Dior handbag. Pumalakpak ang lahat. Nag-flash ang matelepono. Nanatili akong hindi gumagalaw. Ang scarf ay nakalumpasay na ngayon sa kanyang kandungan. "Ito ang tunay na regalo," sabi niya nang nakangiti. Hindi isang nakakadiring bagay na lana na parang galing sa isang kamali. May tumawa, may nagdagdag pa, at least sinubukan niya. Tumingin sa akin si Jaime, ngumiti ng mahina, at sinabing, "Nay, okay lang yan. Hayaan mo na ang mabata na maksaya. Huwag ka nang gumawang eksena sa maliliit na bagay." Maliliit na bagay.
Ibinuhos ko ang aking oras, ang aking nga daliri, at ang aking nga alaala sa scarf na iyon, at ngayon ay nayuyupi ito sa ilalim ng tissue paper at mamahaling katat. Tahimik akong nakpaalam at dinala ang ilan sa mga walang laman na plato sa kusina. Puno ang lababo, magulo ang mga counter. Itinaas ko ang aking manggas at nagsimulang mahugas. Siguro kailangan ko lang maramdamang may silbi ako. Siguro kung sapat ang pagkuskos ko, may isang bagay sa loob ko ang magiging malinis. Walang nakapansin sa akin doon. Walang nag-alok na tumulong. Yumuko ako para kunin ang isang esponghan na nahulog at nadulas sa kaunting natapong sarsa. Malakas na tumama ang aking balakang sa sahig. Umalingaw-ngaw ang tunog nito, ngunit hindi huminto ang tawanan mula sa sala. Sa isang saglit, naisip ko, baka may nakarinig. Baka may lumapit para tingnan, ngunit ang tanging gumalaw ay ang kislap ng chandelier sa itaas ko. Nakahiga ako ron sandali, lumalabo ang mundo dahil sa maluha. Hindi ko planong umiyak, at pagkatapos ay naramdaman ko ang isang kamay sa akin. Ginang Adelaida, okay lang po ba kayo? Si Clara iyon. Siya ang yaya. Kinuha nung maliit pa si Bea. At ngayon ay tumutulong pa rin tuwing kailangan nina Jaime at Raquel ngang isang gabing malaya. 28 taong gulang, malumanay magsalita, laging amoy lavender at kanela. Lumuhod siya sa tabi ko, puno ng pag-alala ang mga mata. Hayaan niyo po akong tulungan kayong tumayo, sabi niya. Dahan-dahan akong itinataas. Tumayo ako sa tulong niya. Naninigas ang aking laikot at wasak ang aking pagkatao. Inalalayan niya ako habang kumakapit ako sa counter. May nakakita po ba sa inyong nahulog? Tanong niya. Umiling ako. Wala. At kung mayroon man, nakukunwari silang hindi nila nakita. Tinulungan ako ni Clara na makaupo sa isang bangko. Dinalhan niya akong isang basong tubig. Pagkatapos, ay ipinulupot ang scarf na ginawa ko sa aking mga balikat. Ang ganda po nito, bulong niya. Tumingin ako sa kanya. Tiningnan ko talaga, at may isang bagay sa kanyang mata ang nagsabing nakikita niya ako. Hindi ang pabigat, hindi ang matandang babae, kundi ako. Sa natitirang bahagi ng gabi, tahimik akong nakaupo sa maliwanag na kusinang iyon, nakikinig sa tawanan na hindi sa akin, napapaligiran ng isang pamilyang hindi na naalala ang bigat ng aking makamay na humahawak sa kanila. Ngunit isang pares ng makamay ang tumulong sa akin na bumangon. Isang pares ang nakaalala at sapat na iyon sa ngayon. Wala akong sinabing salita. Hindi nun, ngunit naalala ko ang lahat. Ang matao ay hindi lang basta nagigising isang araw at nagpapasya na kamuhian ka. Hindi. Ang ganong uringang put ay dahan-dahang namumuo, pinapakain ng katahimikan, pakmamataas, at manggataon ng gabagay na hindi nasabi. Hindi ako palaging ang tahimik na babaeng nakaupo mag-isa sa sulok. Dati akong head nurse sa isang abalang ospital sa Maynila. Ako ay iginagalang, matatag at maasahan. Hinaharap ko ang mga emergency ng may matatak na kamay at nagdala ng buhay sa mundong ito ng mas maraming beses kaysa sa mabilang ko. At ginawa ko ang lahat ng iyon habang pinalalaki si Jaime, ang aking nag-isang anak, ng mag-isa. Iniwan kami ng kanyang ama noong 5 taong gulang si Jaime, nilamon ng alak at kahihiyan. Hindi ako kailanman nagsalita ng masama tungkol sa lalaki, ngunit marahil ang katahimikan ay nakaroon ng ngipin. Si Jaime ay isang matalinong bata, hindi mapakali at puno ng ideya. Nung siya ay 20, huminto siya sa kolehiyo para habulin ang isang pangarap na startup, isang app tungkol sa pagpaplano ng pagkain o pamamahala ng kasama sa bahay. Hindi ko lubos na naunawaan. Nakaroon akong pagdududa. Nakakita na ako ng napakaraming matatalinong kabataan na isinugal ang kanilang kinabukasan sa mapantasya. Sinabi ko ito sa kanya. Tapusin mo muna ang iyong pag-aral, sabi ko, bigyan mo ang iyong sariling ng isang lambat na sasalo sa iyo. Ngunit ang narinig niya ay hindi pag-alala. Ito ay paghatol. Sa kanyang mata, naging pader ako na humahadlang sa kanyang paglipat. Nang bumagsak ang startup, tulad ng karamihan, hindi niya kailanman sinabi na tama ako. Lumayo lang siya, tulad ng isang asong nag-alaga ng sugat.
Punong pagtataksil ang nga mata na hindi ko sinadyang ibigay. Lumipas ang nga taon, nakilala niya si Raquel sa isang coffee shop. Dinala niya ito sa bahay na may mga bituin sa kanyang nga mata. Maganda siyang tingnan. Mapulang lipstick, makintap na mga kuko, mga matang sinusuri ang isang silit na parang may utang ito sa kanya. Ngunit may iba akong nakita. Ang mabilis na pag-iwas kapag tinatanong tungkol sa kanyang nakaraan, ang tensyon kapag tinanong ko tungkol sa kanyang pamilya. Isang gabi, pagkatapos ang masyadong maraming baso ang alak, ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa anak na nawala sa kanya at kung paano niya sinisi ang iba. May mga butas sa kanyang kuwento, ngunit wala akong sinabi. Kalaunan, nang sabihin sa akin ni Jaime na plano niyang pakasalan siya, ipinahayag ko ang aking pag-alala. Hindi siya ang nakpapanggap na siya, sabi ko. Nakmamadali ka. Sinabi niya sa akin na nagseselos ako na hindi ko kayang tanggapin na nakmamahal siyang ibang babae. Hindi ako dumalo sa kanilang engagement dinner. Mula sa sandaling iyon, ginawa ni Raquel na misyon na burahin ako ng tahimik ngunit epektibo. Noong una, maliliit na bagay lang, tulad ng pagmumungkahi na manatili ako sa isang hotel kapag bumibisita ako, nakakalimutang imbitahan ako sa mga kaarawan. Pagkatapos ay mas malalaking bagay, pag-alis ng aking larawan mula sa pader ng pamilya, pagtawag sa akin na Adelaida sa halip nanay. Naalala ko ang araw na nakita kong may umuusok mula sa kanilang fire pit sa likod bahay. Lumabas ako at nakita ko si Raquel na inihahagis ang malumang photo album sa apoy. Ang larawan ng aking kasal. Ang isa kung saan si Jaime ay isang paslit na nakaupo sa aking kandungan. Anong ginagawa mo? Tanong ko. Nanginginig ang aking boses. Ngumiti siya. Naglilinis ng negativity. Mahalaga ang enerhiya. Alam mo, lumabas si Jaime. Tumingin sa apoy. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Wala siyang sinabi ni isang salita. Ilang taon bago iyon, si Jaime ay naaksidente sa isang malubhang aksidente sa sasakyan. Bali-baling mata diyang, pumutok na atay. Sinabi ng doktor na hindi siya mabubuhay ng walang transplant. Hindi ako nakatubili. Nagpa-test ako. Makatukma kami. Ibinigay ko sa kanyang isang pirasong aking atay. Iniligtas nila ang kanyang buhay. At hindi ko kailanman sinabi sa kanya. Bakit? Dahil hindi ko gustong ang pasasalamat. Gusto kong mabuhay siya ng walang utang na hindi niya kayang bayaran. Ngunit sa pagbabalik tanaw ngayon, marahil kailangan niyang malaman. Siguro kung nalaman niya kung ano ang halaga nito sa akin, iba ang magiging pagtingin niya sa akin. Sa halip, naging isang relikya ako, isang pabigat, ang babaeng humahadlang sa daan. Bawat pamilya ay may sariling alamat, sa amin, ako ang kontroladong ina na hindi kayang bumitaw. Muli nilang isinulat ang nakaraan para umangkop sa kanilang kaginhawahan. Mas madali iyon kaysa alalahanin kung sino ang nakayos ng nga piraso. Nakahanap si Raquel ng gabanayat na paraan upang ibaksa ako. Sa isang pagbisita, aksidente niyang natapunan ng pulang alak ang natatanging sutlang blusa na natira sa akin mula sa aking nga araw bilang nurse. Naku, ang luma na siguro nito. Natatawa niyang sabi. At least ngayon may dahilan ka ng mag-shopping, sabi ni Jaime. Sige na, Nay. Blusa lang yan. Nang lumipat sila sa bagong bahay, nagdala akong isang naka-frame na larawan ng aking mga magulang, ang galolot-lola ni Bea. Binuksan ni Raquel ang balot, tiningnan ito, at isinawli. Gusto naming panatilihing malinis at moderno ang nga dingding. Hindi bagay ang nga lumang bagay na iyan sa aming aesthetic? Nanatili ang larawan sa aking pitaka. Hindi na ako nagalo ngang iba. Ang pinakamasakit ay hindi ang kalupitan. Ito ay ang kawalang interes. Ang paraan ngang pagbibigay nilang puwang para sa lahat maliban sa akin. Dati kong tinitiran silyas ang buho ni Bea nung maliit pa siya. Kinuwentuhan ko siya tungkol sa mga bituin at mga anghel. Tinawag niya akong Mama Ading. Ngayon, hindi na niya kayang maupo sa tabi ko. Ngunit ang mataw ay hindi lang basta nagigising at kinamumuhian ka. Hindi, lumalaki sila rito, pinapakain ng mga salaysay, ng katahimikan, at ng kaginhawahan. At ako, matagal na akong nanahimik. Si Clara ay laging mabait, tahimik, matulungin,
na may mga matang mas maraming pinagmamasdan kaysa sa sinasabi. Siya ay 28, kinuha upang tumulong sa bahay nung maliit pa si Bia, at nanatili bilang paminsan-minsang yaya, taga-utos, at kasama kung kinakailangan. Gusto siya ni na Jaime at Raquel dahil hindi siya pakyalamera. Halos hindi siya pinapansin ni Bea. Napansin ko siya. Gayunpaman, ang paraan ng pag-alis niya ng kanyang sapatos sa pinto, ang paraan ng pagtingin niya sa mga tao sa mata, kahit na hindi sila tumitingin pabalik, at higit sa lahat, ang paraan ng pagtrato niya sa akin na parang ako ay isang tao. Isang maulang hapon ilang buwan pagkatapos ng Paskong iyon, si Clara at ako ay nakaupo sa sunroom. Dinalhan niya ako ngang sa labat na may pulot, at inabutan ako ngang alampe para sa aking mga balikat. May isang bagay sa kanya na pamilyar sa araw na iyon. Tiningnan ko siya ng matagal. Pagkatapos ay sinabing, "May naalala ako sa iyo na dati kong kakilala." Ngumiti siya. "Dahil nakita na po tayo dati, Ginang Adelaida, matagal na po." Kumislap ang aking mga mata. "Nakita na tayo?" Dahan-dahang tumango si Clara. 8 taong gulang po ako. Clara pa rin ang pangalan ko nun, pero iba ang apelido ko. Namatay ang mga magulang ko sa isang sunok. Nasa sistema po ako. Nakasakit ako. Impeksyon sa dugo. Sinabi ngang pampublikong ospital na hindi nila kayang sagutin ang paggamot. Huminto siya, nangingilit ang luha sa kanyang mata. Pero may isang nurse. Nakapusot ang kanyang buhok, may salamin na pilak ang gilid, at sinabi niya sa akin na huwag mag-alala. Ginamit niya ang sarili niyang ID para ipasok ako sa ilalim ng kanyang coverage. Umupo siya sa tabing aking kamagabi-gabi sa loob ng 3 linggo kahit tapos na ang kanyang shift. Nahinto ang aking pahinga. "Kayo po iyon," sabi niya. Tinitigan ko siya. Kumakabog ang puso. Sa lahat ng taon kong serbisyo, ginawa ko ang aking makakaya para sa mga kinalimutan ng mundo, ngunit hindi ko inakalang maalala nila ako. "Nabuhay ka," bulong ko. Tumango siya. "Dahil po sa inyo." Pagkatapos kong makalabas, inilipat ako sa isang foster home sa ibang probinsya. Hindi ako nakapagpasalamat sa inyo, pero hindi ko kayo nakalimutan. Naramdaman kong tumulo ang mga luhang hindi ko inaasahan. "Nakpalit ka ng pangalan?" "Opo." Pagkatapos kong umalis sa sistema, pinili ko ang isang bagong simula. Nag-aral ako, nagtrabaho ng kung ano-ano, at nang malaman ko kung nasaan kayo sa pamamagitan ng isang lumang direktoryo nga nurse, nag-apply ako bilang yaya para sa inyong pamilya. Gumamit akong ibang pangalan para hindi sila maginala. Gusto ko lang siguraduhin na okay kayo. Ang bigat nga lahat ay bumalot sa amin na parang isang mainit na kumot. May nakaalala. May bumalik. Nakita ni Clara ang dinanas ko sa bahay na iyon. Ang banaya na pagamak, ang pag-irap, ang pagmamaliit na mas masakit kaysa sa mga sampal. Nakita niya, si Jaime, na binabalewala ang aking boses. Si Raquel na minamaliit ang aking presensya. Si Bea na nandidiri kapag lumalapit ako. Sinimulan niya itong idokumento, hindi para sa pahiganti, kundi para sa katotohanan. Sa loob ng 2 taon, nag-record si Clara ng nga usapan, ma-voice memo, matahimik na bulungan sa likod ng nga saradong pinto. Makomento tulad ng bakit ba laging nakaharang yan? Wala siyang ginawa kundi sumikip sa espasyo. Kung tatanggalin natin ang hearing aid niya, mapapansin niya kaya? Para siyang lumang ref. Nakaupo lang doon at kumokonsumo en kuryente. Iyon ang tumatak sa akin. Isang lumang ref. Upo si Clara sa tabi ko pagkatapos nilang umalis sa silid at pipisilin ang aking kamay. "Hindi po kayo pabigat," sasabihin niya. "Kayo po ang dahilan kung bakit ako narito." Hindi ko kailanman hiniling sa kanya na kolektahin ang mga recording na iyon. Hindi ko kailanman maglalakas loob. Ngunit alam niya kahit paano na kailangan kong makita. Tinulungan niya akong magsulat ng nga liham na masyado akong takot ipadala. Nilinis niya ang aking salamin sa pagbasa kapag nanginginig ang aking mga kamay. Tinanong niya ako tungkol sa aking pagkabata, sa aking nga pangarap, sa aking nga pagsisisi. Pinadama niya sa akin na muli akong isang babae, hindi lang isang anino sa bahay ng iba.
Isang araw, pagkatapos umalis ni Jaime para sa isang golf retreat at isinama ni Raquel si Bea sa shopping, pinaupo ako ni Clara. May gusto po akong ipakita sa inyo, sabi niya. Binuksan niya ang isang laptop at nagplay ng isang file. Si Jaime iyong sa kusina nakuzap si Raquel. Mamamatay din naman siya. Bakit kailangan nating patuloy na ayusin ang ating mga buhay para sa kanya? Sumagot si Raquel, sa sandaling mamatayan, gagawin nating wine cellar ang garahe na yan. Ipinahinto ni Clara ang video. Malamig ang aking mga kamay. Gusto kong marinig niyo po ito mula sa kanila, sabi niya. Para pagdating ang panahon, alam niyong hindi kayo nababaliw? Hindi niyo ito inimbento. Dahan-dahan, akong tumango. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong may isang bagay sa loob ko ang nagsimulang magising. Hindi galit, hindi pa, kundi isang tahimik na determinasyon. Dumating si Clara sa aking buhay na parang isang bulong. Ngunit dala niya ang isang dagundong. Hindi ako nag-iisa. At marahil lang, mayroon pa akong pagpipilian. Ang 16 na kaarawan ni Bea ay mas maliit kaysa sa inaasahan ko, ngunit hindi gaanong marangya. Ang may sangang hapunan ay natatakpan ng masatin runner. Ang cake ay may mga letrang ginto. At ang playlist ay ginawa ng isang DJ na hindi ko pa naririnig. Lahat ay mukhang galing sa isang katalog na may pamagat na karangyaan para sa mga teenager. Dumating ako sa tamang oras. May hawak na isang maliit na kahon na tinalian ng isang burgundi na laso. Sa loop ay isang scarf na ako ang gumawa para lamang sa kanya. Malambot na lana na kulay krema na may gilit na mapusyaw na asul. Maingat kong pinili ang makulay. Naalala ang lawa malapit sa aming lumang bahay kung saan dati pinapakain ni Bea ang mga patonong bata pa siya. Nagbuda pa akong isang maliit na inisyal sa sulok. A.E.M. Para sa Adelaida E. Martinez, ang kanyang buong pangalan, ang aking pamana. Nang oras na para sa mga regalo, nahintay ako hanggang sa humina ang tawanan. Inabot ko sa kanya ang kahon na may banayat na ngiti. Binuksan niya ito, itinaas ang scarf, at hinawakan ito sa pagitan ng dalawang daliri na parang may tumutulong masamang bagay dito. Seryoso? Ulit? Tumawa siya ng malakas at matinis. Gumagawa ka pa rin ng gaganito. Amoy matanda, parang hangin sa atik at pagsisisi. Naktawanan ang ilan sa kanyang nga kaibigan. Pagkatapos ay idinagdag niya na may pang-insulto. Ano to? Basahan? Diyos ko. Parang basahan pa ang pakiramdam. Walang personalan, pero medyo nakakadiri. Mabilis na pumasok si Raquel, ngunit hindi para ipagtanggol ako. Anak, sabi niya, tandaan mong maging magalang. Pero Nay, kung gusto mong talagang ma-appreciate ng mga bata ang iyong margalo, siguro isipin mo kung ano ang uso ngayon. Alam mo na, sumabay ka sa panahon. Nakatayo ako roon, makadikit ang makamay sa aking harapan. Pakiramdam ko'y hungkak ang aking puso. Ang scarf, ang pinong bagay na pinahirapan ko ng ilang linggo. Ngayon ay nakahandusay sa sahig sa tabi, ngang isang tumpok ngang gift bag na may mga logo ng Sephora at kumikinang na tape. Nasa telepono si Jaime. Tumingala siya sandali, sumulyap sa akin, pagkatapos ay bumalik sa kanyang screen. Marahil negosyo? Laging may mas mahalagang bagay. Yumuko ako para pulutin ang scarf. Bago ko pa ito mahawakan, naroon na si Clara. Lumuhod siya, dahan-dahang itinaas ito, at pinakpagan. Pagkatapos ay ipinulupot niya ito sa kanyang sariling nga balikat. Ito, sabi niya ng tahimik ngunit matatag, ang dahilan kung bakit ako buhay. Natahimik ang lahat. Tumingin siya diretso kay Bea. Alam mo, noong 8 taong gulang ako, nasa ospital ako, nag-isa ako, walang pamilya, walang sinuman. At ang babaeng ito, ang iyong lola, ay gumawa sa akin ngang isang scarf na tulad nito. Nasa akin pa rin ito. At ito ang unang bagay na nagparamdam sa akin ngang init sa loob at labas. Kaya siguro ayusin mo ang tono mo bago ka magsalita ngang masalitang tulad ng nakakadiri. Nagsimulang tumutol si Raquel. Clara, hindi mo nasakop yan. Lumingon si Clara sa kanya. Siguro nga,
Pero kailangan ng isang tao sa silit na ito na sabihin ito. Sa wakas ay nagsalita si Jaime. Clara, sa tingin ko sapat na yan. Nakibit balikat si Clara. Sa tingin ko, sobra-sobra na ang tinis ni Ginang Martinez. Tinulungan niya ako papunta sa kusina, palayo sa mga titi at pekengiti. Pagdating doon, inilagay niya ang scarf sa aking kandungan at sinabing, gumagawa pa rin po kayo ng magagandang bagay. Hindi lang nila ito karapat-dapat. Noong gabing iyon, gumawa siya ng isang desisyon. Isang desisyon na hindi ko hiniling, ngunit isang desisyon na ginawa niya dahil sa pagmamahal, tinipon niya ang bawat recording na kinuha niya sa nakalipas na 2 taon. Ang pabulong na insulto, ang biro na ginawa sa aking kapinsalaan, ang malulupit na paghahambing, para siyang ipis, ayaw umalis, dapat bigyan natin siyang isa sa mga silent alarm na iyon. Kapag nahulog siya, walang makakarinig. Problema, lutas na. Ang pakay niya amoy panahon ng hapon. Kaya pala hindi kumakain si Bea sa bahay. At ang isa na sumira sa kanya, siya ay isang sirang ref, walang silbi, luma, pero patuloy na nagpapataas ng bill. Nilagyan ni Clara ng label ang bawat file, oras, petsa, konteksto. Inupload niya ang mga ito sa isang secure na drive at 2 beses na binack-up. May kilala po akong abogado, sabi niya sa akin, isang mahusay. Isang taong nagtrabaho sa makasongang pangabuso sa matatanda hindi pisikal, kundi emosyonal, psikolohikal, kapabayaan, dignidad na tinanggal sa katahimikan. Hindi ako nagsalita ng ilang sandali. Sa wakas sinabi ko, ano ang plano mong gawin sa mga iyan? Tumingin siya sa aking mata. Kahit ano pong gusto ninyo. Pero dapat niyo pong malaman na ang katotohanan ay nasa inyo na ngayon. Nasa inyong kamay. Hindi sa kanila. Tumango ako. At pagkatapos, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, nakatulog ako ng mahimbing dahil may nakakita sa akin at may nakaalala. At nangangahulugan iyon na marahil hindi lang ako nabubuhay. Marahil, nagsisimula na akong mabuhay muli. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang ibigay sa akin ni Clara ang mga recording. Ilang linggo mula nang marinig ko ang sarili kong anak na tukuyin ako bilang isang pasanin. Mula nang panorin ko ang aking apo na ikumpara ang aking regalong gansilyo sa isang maruming basahan. Mula nang tumawa si Raquel na parang ang kalupitan ay komedya. Ginugal ko ang halos buong buhay ko sa pananahimik, ginagawa ang kailangang gawin, naktitiis, lumulunok, ngumingiti sa kabilang ang pangingit-ngit ng ngipin, ngunit darating ang panahon, kahit para sa mga tahimik, na ang katahimikan ay nagsisimulang mabulok mula sa loob. Kaya tumawag ako. Ang pangalan niya ay Ati, Benjamin Laurel, isang abogadong nakatrabaho ko noon sa aking mataon bilang nurse ng subukan ng isang ospital na bawasan ang pensyon para sa mga retiradong kawani. Matalas siya, maingat, at higit sa lahat, nakikinig siya. Inimbitahan ko siyang makipakita sa akin sa apartment ni Clara. Mas ligtas doon, pribado. Walang sinuman mula sa pamilya ang maghihinala. Inilatag ko ang lahat ang aking maari-arian, ang aking ma-account, ang aking ma-intensyon at umupo si Clara sa tabi ko. Hindi gaanong nagsasalita. Naroon lang, isang matatak na tibok ng puso sa tabi ko. 5,500 milyon? Sabi ko, mula sa mga royalty ng patient monitoring device na tinulungan kong idisenyo nung unang bahagi ng pulos. Nakakatanggap pa rin akong porsyento. Karamihan sa mga tao ay nakalimutan na ideya ko iyon, ngunit naalala ng paten. Tumango si Ati. Laurel, isinusulat ito. Isa pang 1,300 milyon, pagpapatuloy ko sa mga stock ng ospital. Namuhunan ako tuwing nakakatanggap ako ng umento. Pinagtawanan nila ako. Sinabi nilang hindi naglalaro sa market ang mga nurse. Tinuktok ko ito na parang isang biolin. Ngumiti siya at 2,200 milyon pa mula sa pagbebenta ng aking disenyo ng emergency mask. Ipinasa ko ito noong 2020 sa panahon ng unang alon. Ginawa nila ito sa 3 bansa. Tahimik akong tumanggap ng seke at hindi na muling nagsalita tungkol dito. Sumandal siya. Ang kabuuan niyan ay 51 bilyon, Ginang Martinez. Tumango ako. Ano po ang gusto ninyong gawin dito? Tiningnan ko si Clara. Hindi siya ngumiti.
Tiningnan niya lang ako sa mata at tumango ng isang beses. Gusto kong lumikhang isang pondo, sabi ko. Para sa mga babaeng tulad ko, tulad ni Clara. Para sa mga hindi napapansin, sa mga minalit, sa mga nakalimut. Tatawagin itong ang pondo ni Adelaida, itinaas ni Ate. Laurel ang isang kilay. At ang mga benepisyaryo? Si Clara ang mamamahala nito, sabi ko. Kilala niya kung sino tayo. Nakikita niya tayo. Siya ay tayo. Isinulat niya ito. At ang inyong pamilya, paano sila? Nag-atubili siya. Nais niyo po bang mag-iwan ng anuman sa kanila? 1%, 1 kilos, kahit 1 token lang? Huminto ako, pagkatapos ay sumulong ako. Iwanan ko sa kanila ang mga alaala. Iwanan ko sa kanila ang mga salitang sinabi nila nung akala nila ay masyado na akong matanda para maging mahalaga. Iwanan ko sa kanila ang katahimikang ibinigay nila sa akin nung kailangan ko sila. Ngumiti siya ng dahan-dahan. Kaya walang material na bagay. Ngumiti ako ng malambot at matalas. Iiwanan ko sa kanila ang alingaw-ngaw ng kanilang sariling mga boses. At iyon, sapat na iyon para multuhin ang isang buong buhay. Ginugol namin ang nga sumunod na oras sa pagrepaso nga dokumento. Pag-update nga mabenepisyaryo, pagtatago nga detalye sa legal na paraan. Nagtimplang ang saa si Clara. Epektibo at mabait si Ate. Laurel. Hindi niya ako kailanman tiningnan na parang ako ay marupok. Bago siya umalis, nagtanong siyang isa pang tanong. Ginang Martinez, sigurado po ba kayo? Hindi pa po huli para magbago ngang isip. Tumingin ako sa bintana. Sa labas, hinahampas ng hangin ang mahubat na sanga. Nang ibigay ko ang aking atay kay Jaime, sabi ko, hindi ko sinabi sa kanya. Akala ko ang pag-ibig ay nangangahulugang hindi na kailangan ng kapalit. Ngunit ngayon nakikita ko na ang pag-ibig na walang alaala ay nagiging karapatan. Ang pondong ito ay hindi paghihiganti. Ito ay isang pagwawasto, isang muling pagsasayos ngang kung ano ang tama. Isinara niya ang kanyang briefcase. Naintindihan ko po. Pagkaalis niya, umupo si Clara sa tabi ko. Okay lang po kayo? Tanong niya. Tumango ako. Sa unang pagkakataon sa Loop M may maraming taon, humigop kami ngang aming saa. Pinanot namin ang hangin. Sa katahimikan, inilarawan ko sa isip ang araw na malalaman nila ang katotohanan. Inilarawan ko sa isip ang kanilang mga mukha, ang pagkabigla, ang galit, ang pagmamadali na magpanggap na nagmamalasakit sila. At inilarawan ko sa isip ang sarili kong walarun. Dahil ang katarungan, kapag sa wakas ay dumating, ay hindi nangangailangan ng masaksi. Kailangan lang nitong may sulat. At ngayon naisulat na ito. Dumating ang imbitasyon sa isang sobranakulay krema na may maletrang ginto. Holiday Appreciation Gala na nagpaparangal sa manag-ambak sa komunidad. Gaganapin ito sa community center, isang lugar na tinulungan kong pondohan, nang hindi nakpapakilala ilang taon na ang nakalipas nang masira ang kanilang heating system. Si Jaime at Raquel ay nasa board na ngayon, ang kanilang nga pangalan ay nakalista sa ilalim ng nga platinum sponsor. Dumating ako kasama si Clara. Inalalayan niya ang aking braso na parang ako ay gawa sa isang bagay na mahalaga. Mainit ang silid dahil sa mga garland at mga ilaw. May mga masang natatakpan ngang pelus, mga taong nakabihis na parang mga modelo, mga baso ngang champagne na itinaas na parang mga simbolo ngang estado. Sinalubong ni Raquel ang bisita sa pinto na may kagandahang look ngang isang taong na ensayo ng kanyang ngiti sa salamin. Nakatayo si Jaime malapit sa entablado. Ang kanyang kamay ay laging nasa kanyang telepono, naghahanap ng mahahalagang tao. Si Bea ay lumilipat sa pagitan ng nga grupo nga teenager, kumukuha nga larawan at iwinawagaywe ang kanyang buhok na parang isang komersyal. Walang nakapansin sa akin hanggang sa umakyat si Ate. Benjamin Laurel sa entablado. Nagbigay ngang isang mahinang tunok ang mikropono. Lumingon ang nga tao. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang abogado na kumakatawan kay Adelaida Martinez. Ang pangalang iyon ay nakakuhang atensyon ng ilan. Kalmado at halos banayad ang boses ni Ate. Laurel, salamat sa inyong lahat sa pagdalo ngayong gabi. Bago tayo magpatuloy sa mga pagkilala,
Hiniling sa akin na magbahagi ng isang mensahe at legal na deklarasyon sa ngalan ng isang babaeng marami sa inyo ang nakakakilala, bagamat maaring hindi na siya nakikita ng ilan kamakailan. Ilang bulungan, ilang sulyap patungo sa likuran. Pinisil ni Clara ang aking kamay. Nakpatuloy si Ate Laurel, si Ginang Adelaida Martinez, isang matagal ng miyembrong komunidad na ito ay isinapinal na ang kanyang huling habilin. Ang kabuuan ng kanyang ari-arian ay nakakahalaga ng 1 bilyong piso. Kumalat ang mabulungan sa buong silid. Itinaas ni Ate Laurel ang isang maliit na remote. Ngunit bago natin talakayin ang pamahagi, hiniling ni Ginang Martinez na magbahagi tayo ang ilang mga recording. Isang malaking screen ang umilaw. Pumuno ang audio sa silid. Ang boses ni Bia malinaw, matalas. Bakit ba siya nandito sa party ko? Dapat nasa garahe siya. Dun siya nababagay. Si Raquel, humahagik-gik. Sa totoo lang, siya ang pinakamagandang babala na may bibigay ko sa aking anak. Iyan ang nangyayari kapag wala kang maya-alok. Si Jaime, tuyo at walang pakialam. Bawat buwan na nabubuhay siya, mas malaki ang gastos natin. Matematika lang yan. Tahimik ang silid, walang kumukurap. Pagkatapos ay nagsalita muli si Ate Laurel. Ginugol ni Ginang Martinez ang kanyang buhay sa palilingko sa mga ospital, sa mga pasyente, at sa isang pamilyang unti-anting piniling kalimutan siya. Ngunit isang tao ang nakaalala. Binalik niya ang pahina sa kanyang folder. Ayon sa kanyang kahilingan, ang buong ari-arian ni Adelaida Martinez, kasama ang lahat ng pinansyal na ari-arian, pak-ari, at karapatang intelektual, ay ililipat kay Clara Martinez. Hinayaan niyang manatili ang pangalan. Muling nakaroon ng bulungan. Hindi sa dugo dagdag niya, kundi sa ugnayan. Bawat mata ay lumingon. Nawalan na, kulay ang mukha ni Raquel. Nahulog ang telepono ni Bay mula sa kanyang kamay. May binulong si Jaime tungkol sa konteksto, ngunit halos hindi marinig ang kanyang boses. Nakabukas ang bibig ni Raquel. Mukhang natulala si Bea. Kinuha na ni Jaime ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Marahil ay tumatawag para sa damage control. Isinara ni Ate Laurel ang folder. Ang pondo ni Adelaida ay magsisimula na operasyon sa susunod na buwan sa ilalim ng pamamahala ni Clara. Ang misyon nito ay suportahan ang mga napapabayaan na matatandang babae na walang boses sa kanilang sariling matahanan. Bumaba siya, walang palakpak. Tinulungan ako ni Clara papunta sa entablado. Hindi ako nagsalita sa mikropono. Hindi ko kailangan. Tiningnan ko lang sila, bawat isa sa kanila, at ngumiti. Pagkatapos ay lumingon ako at naglakad palayo. At ang tunog na iyon, ang katahimikang sumunod sa akin, ay mas malakas kaysa sa anumang sinabi nila sa likod ng mga saradong pinto. 3 buwan pagkatapos ng gala, ang bahay kung saan nakatira sina Jaime at Raquel ay ipinagbenta. Sa katunayan, ito ay nakuha ng isang housing development group na tahimik na pinondohan ng pondo ni Adelaida. Tiniyak ito ni Clara ng may pag-ingat at katumpakan. Isang liham ang dumating sa pamamagitan ng courier sa kanilang pintuan. Binuksan ito ni Raquel, binasa ang nilalaman, at tinawag si Jaime sa gulat. Dinoble nila ang ating upa. Sabi niya, tumataas ang kanyang boses. At hindi nila i-renew ang lease sa susunod na taon. Tahimik na binasa ni Jaime ang dokumento. Pagkatapos ay napansin niya ang pangalan ng kumpanya sa letterhead. Martinez Living Initiatives LLC. Nanginginig ang kanyang nga kamay. Tinawagan niya ang numerong nakalista. Isang receptionist ang sumagot. Masayahin at malinaw. Masaya kaming makipag-usap sa mga kasalukuyang nangungupahan. Sabi niya. Ngunit lahat ng tuntunin sa lease ay pinal na. Salamat sa pagtawag. Click. Hindi kailanman diretsong kinausap ni Clara ang maito. Hindi niya kailangan. Malinis ang paper trail. Makatarungan ang timeline. Hindi mapaaalinlanganan ang lohika. 12 buwan. Dobleng upa. Pagkatapos, ay kailangan na nilang lumipat. Sinubukang magprotesta ni Raquel sa publiko. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng parehong bigat. Hindi pagkatapos na make viral ang recording mula sa gala.
Isang lokal na reporter ang nakakuha nito. Pagkatapos ay naglabas ang pambansang media ng isang ulat tungkol sa kapabayaan sa matatanda. Sinasipi si Raquel ng eksakto, siya ay isang pabigat, isang aral sa kung ano ang nangyayari kapag wala kang mayaalok. Kumilos ang school board sa loob ng ilang araw. Si Raquel ay sinuspinde ng walang taning mula sa kanyang posisyon bilang school counselor. Binanggit ng board ang malubhang paalala tungkol sa etikal na pag-ugali at mga profesional na halaga. Hindi rin naging maganda ang sinapit ni Bea. Ang kanyang nobyo, isang binatang mula sa isang kilalang pamilya, ay tumawa sa kanya isang gabi. Nakita ngang mamagulang ko ang clip, sabi niya. Tinanong nila kung ganyan ka magtrato nga tao, mga matatanda, pamilya. Sinubukan niyang tawanan ito, sabi nila. Kung ganyan ka magsalita tungkol sa iyong lola, ano ang mangyayari kapag may isang 80 taong gulang na nakatira sa ating bahay balang araw? Pagkatapos ay tahimik niyang idinagdag, sa tingin ko hindi kita kilala, at sa tingin ko ayaw kitang makilala. Ibinaba niya ang telepono. Sumigaw siya sa isang unan sa loop nga, isang oras, ngunit walang dumating para aliwin siya. Nawalan si Jaimeng pinakamalaking kliyente sa kanyang portfolio. Isang non-profit group na dalubhasa sa pangangalaga sa matatanda ang umatras mula sa isang kontrata sa housing development na binanggit ang pagkawalan ng tiwala at etikal na pagkakatugma. Inilakip nila ang isang clip ngang kanyang boses mula sa gala sa kanilang termination letter. Bawat buwan na nabubuhay siya, mas malaki ang gastos natin. Matematika lang yan. Matematika nga. Sinubukan nilang mag-damage control. Nga pampublikong pahingingang tawad. Mga online post tungkol sa mga natutunang aral at mga halaga ng pamilya. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanilang itinuring na disposable ay bumalik upang tukuyin sila. Nawalan ng follower si Bea. Nawalan ng trabaho si Raquel. Nawalan ng partner si Jaime. At wala sa kanila ang nakakaalam kung ano ang susunod na gagawin. Samantala, tahimik na nagpatuloy sa pagtatayo si Clara nang may diskarta. Sa bawat ladrilyo, muli niyang isinulat kung ano ang maaring maging hitsura ang katarungan kapag naalala ang pag-ibig. Samantala, tahimik na gumagalaw si Clara sa kanyang maraw. Nakipagbulong siya sa mga arkitekto, therapist, opisyal ng lungsod. Ginawa niyang isang santuwaryo ang isa sa malumang ari-arian ni Adelaida, isang tirahan para sa mamatatandang babae na walang ibang mapupuntahan. Bawat silid ay may plaque, isang nakasulat, para sa kanya na sinabihang basahan ang kanyang regalo. Isa pa para sa babaeng nagbigay at kinalimutan. Ang pinakamalaking plaque, gayunpaman, ay nasa foyer. Ang katarungan ay hindi sumisigaw, ito ay naalala. At si Adelaida. Ginugol niya ang kanyang nga umaga sa isang hardin na itinanim para lamang sa kanyang nga rosas, mga sampagwita, isang bangko sa ilalim ng isang arko ng nga rosas. Umiinom siya ng tasaa, pinapanot niya ang araw. Hindi niya kailanman tinawagan si Jaime o Raquel o Bea. Sumulat sila minsan, nakikiusap para sa isang pag-uusap. Ibinalik ang liham na hindi nabuksan, may tata na. Walang sinuman dito, sa pangalang iyon, na naalala kayo. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat bawat umaga sa mga burol sa kabilangang mga bintanangang tirahan kung saan ako ngayon nakatira. Hindi isang pasilidad, hindi isang institusyon, ito ay isang santuwaryo. Isang lugar na itinayo mula sa biyaya at pasasalamat, idinisenyo ngang isang taong minsang tumawag sa aking mamaading sa gitna ngang lagnat sa isang kama sa ospital. Pinatakbo ni Clara ang sentro ng may tahimik na lakas. Walang detalye ang masyadong maliit para sa kanyang pangangalaga. Ang tsaa ay tinitimpla ng wasto, ang musika ay banayat ngunit puno. Ang nga upuan ay mainit at matatag barasam nga matatandang likot. Bawat babaeng pumasok ay may dalang makuwentong tulad nga sa akin. Ang ilan ay pabulong, ang ilan ay pasigaw. Lahat ay matagal ng binalewala. Makakasama kaming nabubuhay ngayon ng may dignidad. Nagtawanan kami habang kumakain ng sopas. Nagtalo kami tungkol sa mga crossword puzzle. Naalala namin, at sa pag-alala, kami ay gumagaling. Lumikha si Clara ang isang espasyo sa pangunahing bulwagan na tinatawag na pader ng alaala.
Bawat frame ay naglalaman ng isang bagay o artifact na naibigay ng isang residente. Mga bagay na minsan ay minaliit, itinago, o halos itinapon na. Sa gitnang pader, sa likod ng isang salamin, ay nakasabit ang isang scarf. Ito ay kulay krema, malambot na lana na may mapusyaw na asul na gilid at tatlong bordadong inisyal sa isang sulok, AEM sa ilalim nito. Isang tansong plek ang nagsasabing, minsan itong tinawag na basahan. Ngayon, isa na itong relikya. Patunay na ang pag-ibig ay nakiwan ng marka kahit hindi tinatanggap. Mismong si Clara ang naglagay nito ron. Nang tanungin ko siya kung bakit, simpleng sinabi niya, dahil ipinapaalala nito sa akin kung sino kayo. Nakatayo ako sa harap nito isang hapon. Ang kamay ay dahan-dahang nakapatong sa salamin. Dati akong gumagawa ng magascarf gamit ang aking makamay. Sabi ko sa sarili. Ngayon, hinahabi ko ang katotohanan gamit ang aking alaala. Sa likod ko, isa sa mga mas bagong residente, isang babaeng naknangalang Francisca, ang bumulong. Gawan niyo po ba iyan? Ngumiti ako. Bahagi ito ng aking kuwento. Nag-usap kami ng isang oras sa araw na iyon. Ikinuwento niya sa akin na iniwan siyang kanyang anak na babae sa isang hintuan na may dalang maleta. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa isang bispras ng Pasko at isang designer bag. Bawat babae doon ay may dalang isang bagay at dinadala namin ang isa't isa. Hindi na ako naghihintay ng gatawak na hindi darating. Hindi na ako naghahanap sa mailbox para sa magawalang lamang pahingi ng tawad. Sa halip, nagsusulat akong ngaliham sa aking sarili, sa maliit na batang babay na dati ako, sa nurse na minsan ako. Isinuksok ko ang nga ito sa mga drawer o iniwan sa aklatan para mahanap ng iba. At natutunan ko sa mga tahimik na araw na iyon na ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na utang mo sa sinuman. Ito ay isang bagay na maaari mong ibigay sa iyong sarili. Tulad ng sikat ng araw sa isang malinis na bintana. Minsan, umupo si Clara sa tabi ko sa beranda at nagtanong, kung may isang bagay kayong sasabihin sa kanila ngayon, ano po iyon? Matagal ko itong pinag-isipan. Pagkatapos ay sinabi ko, kung may nagsabi sa iyo na ikaw ay isang pabigat lamang, tandaan mo ito. Ang isang pabigat na lumalakat palayo ay maring makpaluhod sa mga walang utang na loob. Ngumiti si Clara. Nangingilit ang luha sa kanyang mamata. Isinulat niya ito. Kalaunan, ipininta niya ito sa pader nga pasukan sa ibaba lamang ng arkong nga baging rosas. Ang isang pabigat na lumalakat palayo ay maring makpaluhod sa mga walang utang na loob. Ito ang huling regalong ibinigay ko at ang unang regalong inangkin ko. Tinatawag nila akong tagapag-ingat ng apoy ngayon, hindi dahil maingay ako o mabangis, kundi dahil naalala ko at nagpapaalala ako. Tuwing Martes sa tirahan, nag-host ako ng sa at katotohanan. Nagsimula ito bilang isang maliit na ideya, ilang babay lang na nagtitipon-tipon habang umiinom ng tsa at kumakain ng cookies, nagbabahagi ng aming sarili na sinubukang burahin ng mundo. Ngayon, puno na ang silit. Umupo kami sa isang bilog. Walang telepono, walang ingay, mga kwento lamang. Nagsasalita si Francisca tungkol sa kung paano siya iniwan ng kanyang anak sa isang hintuan. Nakukuwento si June tungkol sa isang asawang binura ang kanyang pangalan mula sa titulong bahay. Nakdadala si Maria ng ngaliham na hindi kailanman binasa ng kanyang anak na babay. At ako, nagdadala ako ng isang scarf. Hindi ang nasa ilalim ng salamin. Isa pa, isang bago. Gumagawa pa rin ako. Mas mabagal na ang aking mga daliri, ngunit naaalala ng sinulit. Bawat babaeng sumasali sa tsaa at katotohanan ay nakakatanggap ng isang scarf. Pinipili ko ang kulay sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang kwento. Minsan madilim na berde, minsan kulay rosas na ginto, minsan kulay ng dagat. Sinasabi ko sa kanila, hindi kayo nilikha para maglaho. Naghihintay lang kayong makita. Ang ilan ay umiyak, ang ilan ay tumatawa, ang ilan ay hinahawakan lang ang sinulit sa kanilang nga pisngi at ipinipikit ang kanilang nga mata. Isang araw, isang babae mula sa lokal na kolehiyo ang bumisita. Mayroon siyang maikling buhok na kulay rosas at isang bag ng kamera. Nagtanong siya kung maari niya kaming i-record para sa isang proyekto tungkol sa mga nakalimutang kababayhan. Ngumiti ako.
Hindi kami nakalimutan, sabi ko. Naglakbay lang kami sa mahabang daan pabalik sa entablado. Nanatili siya ng 3 oras. Umalis siya na may mas maraming kwento kaysa sa kayang dalhin ng kanyang kamera. Sa sumunod na linggo, bumalik siya na may isang draft na artikulo para sa pahayagan ng universidad. Ang headline ay nagsasabing, "Ang nga babaeng hindi pa tapos." Idinikit ko ito sa bulletin board sa tabing ng plano ng sahig na iginuhit ni Clara para sa aming unang pagpapalawa ng Abigail House. Oh, makakaroon pa ngang marami. Mas maraming tahanan, mas maraming silid, mas maraming pader ng alaala, mas maraming kababayhan na hindi na muling pagsasalitaan. Sabi ni Clara, kakailanganin namin ng isang lupon ng matagapayo. Sinabi ko sa kanya, kung sila ay nabuhay na may magakamay na, nanginginig ngunit nanatiling matatag. Minsan, nagsusulat si Biangang maliliit na card, magalang, humihingi ng tawad. Hindi ako sumasagot. Hindi ko kailangan. Ang pagpapatawad ay hindi isang sagot. Ito ay isang lugar ng pahinga na natakpuan ko na. Si Jaime at Raquel. Lumipat na sila sa ibang estado. Narinig ko sa isang tao na si Raquel ngayon ay nagbo-volunteer sa mga grupong karapatan ng matatanda. Nakakatuwa kung paano nagtuturo ang buhay sa mga alingaw-ngaw. At ako, maga akong gumigising. Naglalakad ako sa mga hardin. Tinitirintas ko ang aking buhok na pilak at muling nagsusuot ng mga brooch. Nagpapadala ako ng birthday card sa mga babaeng kasama ko. Tinatawag kong apo ang kanilang nga apo at tinuturuan silang gumawa ng totoong sopas. Isa sa mga batang volunteer ang nagtanong kung napapagod ba akong ikuwento ang aking istorya. Tiningnan ko siya at sinabing, hindi ko ikinukuwento ang aking istorya para sa akin. Ikinukuwento ko ito para sa susunod na babaeng maniniwala na siya ay isang pabigat. Tumango siya, pagkatapos ay umiyak. Nung gabing iyon, nagsulat akong isang bagong tala para sa pader nga alaala. Sinasabi nito, kung tawagin ka nilang panganib sa sunok, ito ay dahil nagdadala kang init na nakalimutan na nilang maramdaman, nilagdaan, am. Hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa paghihiganti. Ang ilan ay nagtatapos sa isang hardin, isang pangalang naalala, at isang scarf na minsan ay tinawag na walang halaga, ngayon ay iniingatan na parang isang maharlika. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Kung ikaw ay minsan nang hindi napansin, minaliit, o tinawag na pabigat, tandaan mo ito. Minsan ang pinakamaliliit na regalo, tulad ng isang handknit na scarf, ay nagdadala ng bigat ng pag-ibig, kaligtasan, at isang tahimik na lakas na hindi kayang kunin ng sinuman. Hindi ko ikinukuwento ang aking istorya para kaawaan. Ikinukuwento ko ito para maalala natin, para may isang taong tulad mo na mapagtanto. Ang katahimikan ay hindi kahinaan at hindi laging kailangang sumigaw ang katarungan. Kung naantik kang kuwentong ito, mangyaring mag-subscribe sa mga totoong kuwento ni Lola. Mayroon pa akong mga alaalang ibabahagi. Mga totoong kuwento mula sa pinakatahimik na babay sa silid na naalala ang lahat. I-click ang subscribe para sa susunod na pagkakataong magsalita ang isang lola. Naroon ka para makinig. Marami pa tayong dapat tuklasin.